Welcome to Donmar TV News Channel. Kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan at matapos pumutok ito ng issue po na may naganap na hacking sa sistema ng Commission on Elections, pinayuhan ngayon ng National Citizens Movement for Free Elections o itong NAMFREL, itong komisyon na kumonsulta na sa mga information technology security experts sa investigasyon ng naturang insidente. Ayon po sa NAMFREL, ang naturang issue ay dapat ding maimbestigahan at maresolba sa lalong madaling panahon, lalo na papalapit na po itong halalan sa buwan ng Mayo. Dapat din umanong bumuo ang COMELEC ng Incident Response Team o itong IRT na ang responsibilidad ay ang pag-develop ng Proactive Incident Response Plan, pagsasagawa ng vulnerability assessment ng komisyon. Kabilang na rito itong Automated Election System o yung tinatawag na AES, pagresolba po dito sa system sa vulnerabilities, pagpapatupad ng malakas na information security practices at ang pagtugon sa information security incident. Ang AES ay itong mission critical system at anumang reported incident ng hacking dito ay dapat agad matugunan. Isa rin umano sa dapat tugunan ng incident response team ay ang pag-develop ng quick response communication plan na siyang tututok sa mga insidente gaya po nung 7-hour data outage na nangyari po noong 2019 elections at ang napaulat nga kamakailan na mayroon palang nangyaring hacking. Una rito ay nakipag-ugnayan na ang COMELEC sa sumulat ng artikulo kaugnay pa rin sa sinasabing pagkahack daw ng sistema ng komisyon. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, ito ay para matunton itong pinanggalingan talaga ng balita at impormasyon ng umano'y hacking. Pero duda naman si Jimenez sa pinanggalingan ng balita dahil nakasaad daw sa artikulong nakuha ng mga hackers itong mga impormasyon gaya na lamang ng personal identification number, itong PIN. Anya sa ngayon ay wala pang ginagawang PIN ang komisyon para naman sa darating na halalan sa Mayo 9. Dagdag niya, wala pa namang naging problema sa kanilang sistema dahil doon sa mga lugar na tinutukoy ng naturang artikulo ay okay pa naman. Wala ring nakikita ang COMELEC na senyales o ebidensya na nagkaroon talaga ng hacking. Lumabas sa isang pahayagan nga na nadiskubre raw ng kanilang tech news team na mayroong grupo na nakapasok dito sa sistema ng COMELEC at nakapag-download ng ang mga ito ng files, kabilang na itong mga usernames at PIN ng mga vote counting machines or VCM na gagamitin sa halalan. Ang isang grupo raw ay nakapag-download ng network diagrams, itong IP addresses, listahan ng privileged users, domain admin credentials, listahan ng lahat ng password at domain policies, access sa ballot handling dashboards, maging itong QR code captures ng Bureau of Canvassers, kasama raw itong login at mga passwords. Kung maalala po, Marso 27 noong 2016 nang mapasok ng mga hackers na Anonymous Philippines ang website ng COMELEC. Nag-iwan noon ng mensahe ang mga hackers at nanawagan ng mas mahigpit na security measures sa vote counting machines na gagamitin sa 2016 Philippine General Elections. Sa naganap na hacking, nalagay sa alanganin po itong personal na impormasyon ng 55 million registered voters dahil sa data breach. Ayon sa isang security firma, Abril 20 ng naturang taon nang naaresto naman ang isa sa mga suspect sa hacking na si Paul Zulueta. 23 years old lang po yan at fresh graduate pa ng information technology. Tapos yung Isko Inday na tandem, which I find weird. Kasi, ewan ko, hindi naman kami araw-araw nag-uusap ni Inday, pero minsan hindi naman niya na-mention si Isko. So parang sabi ko, parang wow, parang sobrang out of left field yung yung Isko Sara. Tapos, ako naman, hindi ko naman pinakikialaman si Inday, buhay niya yun, no? Sara all. Pero sabi ko, talaga, may ganun, diba? Tapos, sa sarili ko lang parang, okay. Ang problema, nagsalita na nga, etong si Mayor Inday. No, nagsalita na, sabi, nakakaloka siya. As in, play na lang natin.
No, play na lang natin. Hinaan ko lang konti yung boses ko. Ayan, play. Assalamualaikum. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Sa harap ng kabi-kabilang mga hamon at limitasyon, nagpapatuloy ang mga gawain para sa aking kandidatura sa pagkapangalawang pangulo ng ating bansa. Kasama ko sa mga gawain ito ang libo-libong volunteers at supporters sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ng mundo. Sila ang nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas at tibay ng loob at inspirasyon na magpursigi upang magtagumpay ang ating mga adhikain. Lagi ring nandyan si Bongbong Marcos, ang aking kandidato pagkapangulo. Nang nagdesisyon akong tumakbong pagka-Vice President, pinili ko pong maging katandem si BBM. Dahil dito, nabuo ang Uniteam BBM Sara. Nangako rin ako ng katapatan sa aking alyansang pinasok. Ganyan guys si Inday. Pagka tumirada yan ng ganito, gusto ko, ganun ang gusto niya, yun yung nakakatakot kay Inday. Kaya hindi yan yung mamangka sa dalawang ilog. Although initially nga, nung nagsisemi-traction yung Isko Inday, it's bad optics for Inday kasi bad optics yung para in as far as courting may Luzon votes kasi nga there's very little, how do you explain this? There's very little incentive in teaming up with Isko, even if Isko is from Luzon, kasi we all know that Isko does not have a bulwark. His supposed bulwark, di ba, Maynila, City of Manila. Kahit sa Maynila, tagilid rin daw si Isko, base rin sa mga local na nakita kong survey doon. I mean, kung sa presidente lang, baka manalo pa si BBM sa City of Manila. Pero anyhow, regardless kasi sa political advantage o yung political gain, regardless kung may political gain man siya o hindi, ang greatest strength and greatest weakness ni Inday ay yung kanyang, guys, isang salita. Promise. Pag sinabi niyang X ka, guys, promise. Ay, naku, Diyos ko. Kaya nga, kahit nga ako, takot dyan eh. Kasama ang Lakas CMD Party at Partido Federal ng Pilipinas. Mahalaga po sa akin ang paninindigan at isang salita. I truly appreciate the love of so many for me. And while I continue to respect your decision to support another presidential candidate, it is with great sadness and a heavy heart that I cannot be one with you on this. Patuloy ang aking dasal sa suporta ninyo sa Uniteam. Mahalaga ang pagpili ng isang team na maglilingkod sa ating bayan. Handa ang Uniteam BBM Sara para harapin ang mga hamon sa pamamahala. Sukran, mahalin natin ang Pilipinas. Ang sakit nun. Yung parang sabi niya, parang, sige, kung gusto niyo ng Isko Sara, bala kayo, pero hindi ako sasali. Ay, awit. Ang saklap. Ayun, pusyong. Makikita nyo to sa page po nila kasi MD. May isang salita talaga si Inday, pero hirap ito na busted. Kasi nga ganire. Kasi guys, merong mga commissioned na mga survey, focus group discussion, Kembular. Isa doon yung diniscuss ni Alex Magno sa Philippine Star. Sinasabi nga talaga na mukhang yun na yun. Yung Inday Sara, wag lang madaya. Bongbong Sara na talaga mangyayari. As in, ang saklap kasi may alam ako, pinakita sa akin, hindi ko lang pwedeng i-mention kung saan galing, na isang presidential candidate na hindi si Bongbong, nagpa-commission din ng survey. Parang may weekly survey sila, parang ganun. Tapos, ang sabi, meron pa daw siyang opportunity na padamihin yung kanyang boto, itong si Presidential X. Meron pa daw siyang chance na padamihin yung preference para sa kanya,
Pero makikita mo sa bandang gitna noong report, sabihin, kahit makuha mo man lahat ng iyong mga persuadables, talo ka pa rin. As in talaga guys, ang pangarap na lang, ang chance na lang talaga, as far as I can see ang chance na lang talaga ng mga kalaban ni Bongbong para matalo si Bongbong, DQ, wala na. DQ. Wala na talaga. Pero ang saklap nito, na-busted ka. Diyos ko. Anyway, kasi ang totohanan lang guys, suggestion ko, alam ko naman, may maraming mga makabongbong sa inyo na hindi masyadong feel si Inday. Pero if I were you, iboboto ko na si Inday. Alam nyo kung bakit? Kasi kailangan ni BBM ng Vice President na may isang salita at kasundo niya. Si Inday kasi pag sinabi na Bongbong, hindi kita tradurin, kahit pumabiyak yung lupa, kahit may bumaba po na aliens po from planet Namek, hindi talaga babasagin ni Inday yung salita niya. So, feeling ko kasi pag nanalo si Bongbong, ang pinakamalaki niyang threat, maraming gustong ipatanggal siya sa pwesto, one way or another. So kailangan maganda, hindi viable yung parang viable for the next presidency, sure, kung gusto tumakbo ni Inday sa 2028. Pero yung hindi makikipag-cooperate si Inday na ipatumba si Bongbong, hindi yan traidor. Totoo yun. Yun yung nakakatakot kay Inday. Kasi kung tutuanan lang guys, kung trapo lang si Inday, nagmalakanyang na yan. 'Di ba? Kung trapo lang yan, nakipagkampiyan na yan sa administration party, hindi. 'Di ba? She went against the grain. Ang pinartneran, yung hindi in-appoint ever ni Pangulong Duterte. So imagine mo kung ganong katibay ang loob ng bakla na yan. Kaya ako talaga, sabi ko nga, meron sa inyo makabongbong Inday talaga, may maka-Inday lang, may makabongbong lang. Doon sa mga makabongbong lang, nasa interest niyo hindi lang yung manalo si Bongbong sa eleksyon. Ang interest nyo din ay magkaroon si Bongbong ng Vice President na hindi kamukha ni Lenny kay Pangulong Duterte. Gets? Hindi na nanaksak sa likod si Inday. Totoo. Kasi tingnan mo si Lenny, sabi nung una, makikipag-cooperate ako kay Bular, kay Pangulong Duterte, Chenelyn, ganyan. Tapos nangyari? In-appoint, pak! 'Di ba? Mas feeling presidente pa sa presidente. Kaya ako talaga, hands down, unity team. At saka matinong tao si Inday, totoo lang. Matinong tao yan. Sa sobrang tinong yan, ayokong ka-hangout yan. Kasi marami akong kagaguhan.